sabihin yung magandang gabi kasi sa ganitong kalagayan. Kaya diyan pa man ay nais kong bigyan ng inspirasyon ng bawat isa. Buhay ay sabi ni Kuya Kim, weather lang. So ngayon pong gabi ay now 7.8 at mayroon din pong mga namatay at sa kasalukuyan ay nag-rescue pa din. Hindi po akalain mangyari yon, no? So Matthew chapter 24, binanggit din po yan na magkakaroon ng lindol sa lahat ng dako. At ito po ay palatandaan ng nalalapit na muling pagparito ng ating Panginoon. Kung mapapansin po natin, ang mga libingan ay may iba-ibang sukat. Mayroong maikli lang, katamtaman, mayroong mahaba. At yun po ay nagbibigay sa atin ng mensahe na ang kamatayan darating sa panahon na hindi natin inaasahan at walang pinipiling edad, walang pinipiling estado sa buhay. Mayaman, mahirap, bata, matanda, dalaga, binata, binibin, wala. Lahat po tayo ay papunta doon. At ang ating mga matatanda ay kapag pinag-usapan yung mga kamatayan ay parang sinasaway tayo. Usap ng tungkol sa kamatayan. Pero ito po ay isa pong panlilin lang ng Diablo. Dahil po dapat nating pag-usapan dahil lahat po tayo papunta doon at dapat alam po natin. Wala pong nakakapunta sa langit at nagbalik at nagsabi na galing ako na langit, sa langit o galing ako impyerno, pero mayroon po tayong Biblia. Mayroon po tayong salita ng Diyos. So ito po yung ating titinan ngayon. Sa Lucas 16, mayroon pong dalawang klase ng tao na namatay. At hayaan po natin sa gabing ito na isasabit muna natin yung ating mga kanya-kanyang pagdiwala, irespeto po natin yung ating mga relihiyon, sikta, at tayo po'y magkakaisa, lalo tigit sa burol ni inaanak Ruben. Kasi mga ninong din pala ako, ninong, may mga kumare dito. So, dito po sa Lucas 16, pwede po tayong maghanap ng komportableng upuan para po sa ilang sandali ay mabigyan natin ng daan ang salita ng Panginoon. Lucas 16, 19 hanggang 31. So, dito po natin mababasa. Baka mayroon pong mga nagdududa tungkol po sa otoridad ng Biblia. Mga kapatid, kaibigan, kahit po ang hindi Kristiyano naniniwala sa history that Jesus Christ nabuhay siya 2,000 years ago. At doon po hinamo yung ating taon. Kaya po, ang sulat po dyan ay in the year of the Lord Jesus Christ. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Sana all. Isang taong mayaman, nagdaramit ng mamahaling damit at kumakain ng saganang pagkain araw-araw. 20. May isa namang pulubi na nagngangalang Lazaro, tagdan ng sugat ang katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. 21. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nauhulog mula sa hapag ng mayaman at doon nilalapitan siya ng mga aso, dinidilaan ang kanyang mga sugat. Kapatid, kaibigan, ganoon po yung kalunos-lunos na kalagayan ni Lazaro. Tagtad ng sugat, ang sabi ng Isip, ayaw ko langit, ayaw ko impyerno, gusto ko krusing. Ako tingnan. Mahal po natin yung mga insik, Pero ito po ay dalawa lang. Bakit? Mayroong bangin sa pagitan upang ang mga nasa langit hindi makapunta sa dako ng pagdurusa at ang nasa pagdurusa hindi pwede magbisita.
Ibig sabihin, ang ating pong pupuntahan ay permanente. Permanente po yan. 28. Sabi dito, 27. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham kiusap ko kung papuntahin na lamang ninyo sila sa bahay ng aking ama. 28. Sa ating 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala upang hindi humantong sa dakong ito ng pagdurusa. 27 na saka 28, sabi doon, ipinakiusap ko amang Abraham. Sa English, I beg you, Father Abraham. Ibig kong sabihin, I pray. Sino nagpipray? Yung kaluluwa nasa kabilang buhay ng pagdurusa. He was the one praying for the living. Sabi niya, I pray, Father Abraham, send Lazarus to my father's house, for I have 5 brothers. Let him warn them, so that they may not come into this place of torment. Siya po ang nagpipray. So kung mayroong bang nagpipray sa atin, whether nasa langit o nasa impyerno, sila po ang nagpipray para sa atin. Bakit? Dahil pag tayo ay buhay, nasa atin ang lahat ng pagkakataon o paghandaan ang kamatayan. Okay na sa kanya na siya na lang doon. Masaya sana magkasama-sama magkakapatid, di ba? What a reunion. Family reunion, makita-kita yung magkasama-sama, di ba? Pero dito, sabi ng mayaman, okay na sa akin, ako lang mag-isa, magdusad dito. Ang sabi niya, I pray, Father Abraham, send Lazarus to my father's house because I have 5 brothers. Let him warn them. Sayang. Huli na. Pero para sa atin, hindi pa po huli ang lahat. Sabi dito ng verse 59, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila na ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, yun ang kanilang sundin. That is why we have the Bible. Kapag hindi nila sundin ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, kahit pa may mabuhay muli, hindi pa rin sila may iwala. Ito sabi niya sa verse 30. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung may magpakita sa kanila isang patay na muling mabuhay, magsisisi sila talikuran ng kanilang mga kasalanan. 31, sabi ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniwalaan kahit may isang patay muling nabuhay. Ngayon pong gabi, same as Jesus Christ died on the cross 2,000 years ago. Dahil sa iisang Diyos, Kristo na namatay, 100 upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hayaan po natin na ngayong gabi, kahit sa kalagayan ni Kuya Ruben, huwag po natin hayaan na magiging sayang ang kanyang kamatayan. Hayaan po natin na ang kanyang kamatayan